Yan. Nagbanggitin yung pangalan nyo, sa church, tapos yung inyong tanong. Ayan, magtatanong ka, Brad. Ano po? Ayan, sige po. Pakilala po saang church at kung sinong kayo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Dodge Durango, isang Solads missionary. Wow. Bago lang po rito sa Church ng Paska, mga 3 months. Galing po ako ng Antipolo. Ngayon, ang katanungan ko po ay makikita sa Daniel 12:12. Ayan po, yung blessed na figure po din na 1,335 days. Ang katanungan ko po dyan yan po ba ay nangyayari na o mangyayari pa lang? Ayan. Yan lang po. 12-12, mapalad siyang naghihintay at datnin ng 1,335 araw. Yan, Brother Richard, ito po yung tanong sa atin. Tingnan natin po yung ibig sabihin. Ang tanong ay nangyayari, ayan, nangyayari ba? O nangyayari na ba? Ang katanungan ko po niyan, yan po ba ay nangyari na? Kung nangyari na po, kailan nagumpisa at kailan matatapos? Yan. Ano ito? Kung titingnan po ninyo, mga kapatid, ito pong yung verse 12 ay meron pong mga nakapalibot na talata dito. Kung saan, doon sa verse 11, Brother Richard, ay basahin po natin. Sige. Sabi diyan, at mula sa panahon na ang palaging handog na susunugin Okay. ay aalisin at matatayo ang kasuklam-suklam na naninira ay magkakaroon ng 1,200 at 90 araw. Yan. Sige, Brother Richard. So, maraming ano dito, kapatid. Maraming pananaw dito. Isa sa pananaw, yung pananaw ng ano po, pananaw ng mga karamihan, sabi natin, mga born again, mga Baptist evangelicals, na mangyayari ito 7 years bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Pero kung ating papansinin sa atin mismong interpretation, kasi merong tatlong interpretation. Ito yung tinatawag na preterist, futurist, at merong historicist. Sa pananaw ng mga preterist, halos kadalasan, tumitingin sila, yung pangyayari laging nakaraan na. Puro tapos na ito. Sa mga futurist naman, na ito ngayon yung interpretation nila, darating yung mga bagay-bagay na ito doon sa panahon bago dumating ang Jesucristo dahil may kinalaman din ito sa tinatawag na Antikristo. Okay? Mano natin, kaya nga may paniniwala din silang mga secret rapture. Pero, para sa atin, ang interpretation ng Seventh-day Adventist dito, wala tayo doon sa preterist, wala tayo sa futurist, kundi nandito tayo sa historicist. Tinitingnan natin yung unfolding ng mga events sa kasaysayan. Kung ito nga ba'y nangyari na o hindi pa. Ano pa man, kung ang tanong, nangyari na ba ito? Nangyari na po ito kasi itong mga binanggit ditong araw ay may connection sa 2,300 days. So, ang period na kinapapalooban nito ay hindi doon sa future, kundi nangyari na at talagang natupad na. So, ganito po kasi yan. Pag pinaniwalaan kasi natin ang paniniwala ng mga preterists, malalayo talaga yung tunay na Antikristo dito sa eksenang ito. Wala, hindi mo makikita ang Antikristo. Pag naman pinaniwalaan mo yung mga futurists, 7 years bago lumitaw ang ating Jesucristo, ay tsaka mangyayari ito, wala pa ring lumalabas na Antikristo dito. Pero ngayon, as a Seventh-day Adventist, naniwala tayo doon sa tinatawag historicist ang ating way of interpretation. Nakikita natin na itong mga pangyayaring ito ay talagang nangyari noon pa at natupad na. At nagpapatuloy na yung Antikristo ay talagang mula noon, natitrace natin sa kasaysayan kung sino at ano ang kanyang activities. So wag tayong paligaw. Wag tayong paligaw. Kung ang tanong lang, nangyari na. For further information, atin pong tingnan ang ating mga commentaries. Lalong-lalo na yung ating Seventh-day Adventist Bible Commentary. At makikita natin dyan yung ating detalyadong pagpapaliwanag kung kailan
at ano ang kinatuparan itong mga bagay na ito. Isang librong irerekomenda ko, Brother Johnson, for further study dito sa bagay na ito. Isang librong irerekomenda ko ay ang libro na may pamagat na Daniel, na ang sumulat ay si William Shea. Yan. Okay? Ang librong pamagat ay Daniel. Kasi talagang very vivid and talagang napaka-kumpleto ng detalye yung historical account at historical event ng mga bagay-bagay na ito doon sa aklat na yon. Ang pamagat po, Daniel by William Shea. Sino si William Shea? Isa pong scholar natin na hindi lang nirerespeto ng mga Seventh-day Adventist, kundi maging ng labas ng Adventist scholars. Ginagamit po siya ng mga scholars sa mga Baptist. Ang gandahan kay William Shea, isa po siyang doktor ng philosophy at the same time, archaeologist din siya, pero at the same time, doctor of medicine din siya. So itong taong ito ay talagang, kung sa credential, ay talagang nire-respeto. So, Brother Johnson, for further information, inire-refer ko yung ating mga viewers, at lalo na sa nagtanong din, kapatid, na puntahan natin yung aklat ni William Shea. Detalyado yung kanyang pagkatalakay dyan. Ano po? At again, hindi ito mangyayari. Nangyari na po. Nangyari na po. Natupad na po ito. In connection din po ito, ulitin natin, doon sa Daniel 8:14. Okay? So, I hope na kahit papano, kasi kung ididetalye natin ang husto, Mapa ito, mapa. ay maubos yung ating oras. Tama po. Yes, tininan ko po yung Commentary. oo, nangyari po. Ito'y kasama o napapaloob po ito doon sa prophecy. Kasi kung titingnan po ninyo yung talatang 11, may idea tayo dyan. Nasabi, at mula sa panahon na ang palaging handog na susunugin ay aalisin. So alam naman natin sa prophecy kung kailan yon. Na yun ay inalis sa pamagitan po ng kamatayan ng ating Panginoon. At sa panahon po ng mga nakaraan na rin, sabi dyan, at matatayo ang kasuklam-suklam na naninira. Ibig sabihin, ito yung persecution na lumitaw. Ay magkakaroon ng 1,200 at 900 na pong araw. Oh, so meron din ditong yugto ng panahon. Pagkatapos ay saka idinugtong po ito. Hindi lang natin na-prepare, wala tayong nakaprepare na diagram yan, mga kapatid, pero tama na ang nagpaliwanag po nito na aklat ng detalyado ay yung kay William Shea, Brother Richard. Bihira po yung aklat na merong detalye tungkol dito sa talatang ito. Karamihan po sa ating mga books ay yung 2,300 days, 1,260. Pero ito, bihira. Doon lang po, meron pong ika nga ay tao na eksperto pagdating sa bagay na ito. At hindi lang po namin sa inyo madetalye dahil po nga wala po tayong diagram na dala. Basta ang tanong kung nangyari na. Nangyari na po. So yun po yung ating sasagot, mga kapatid. Hindi namin pwedeng ma-pinpoint yung kailan nagsimula at nagtapos dahil wala pa yung maipakita sa inyong eksaktong date dahil na wala po tayong dalang tungkol diagram tungkol doon sa bagay na yon. Yan. Okay. So tanong? Meron kang follow-up? Ang karagdagan ko pong tanong doon sa Revelation 9:1. Yan pong nahulog na Okay. bituin. Sino po ba siya? Ayan po. Apo, mabigat tong mga tanong to. At humihip ang ikalimang anghel at nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa mula sa langit at sa kanya'y ibinigay ang susi ng hukay ng kalaliman. Ayan, no? Tapos, kung itutuloy natin, Brother Richard, at binuksan niya ang balon ng kalaliman at napailang lang ang usok mula sa hukay na gaya ng usok, isang malaking lutuang bakal at nagdilim ang araw at ang himpapawid dahil sa usok ng hukay. Tapos, at dangang silabas sila sa usok, ang mga balang sa lupa at binigyan sila ng kapangyarihan na gaya ng mga alakdan sa lupa na may kapangyarihan. So ito isang prophecy, Brother Richard, kung titingnan po natin, ay ang sabi po doon sa talata, ay binigay sa kanya ang susi ng hukay ng kalaliman. At binuksan yung mga balon ng kalaliman at napailang lang ang usok mula sa hukay na gaya ng usok ng isang malaking lutuang bakal at nagdilim ang araw at
at ang himpapawid dahil sa usok ng hukay. Tapos dito, nakita natin yung prophecy na binabanggit dito ay kung titinan po natin doon sa Daniel and Revelation na pag-aaral po natin, ito, Brother Richard, ay nangyari na rin na propesya. Tama yan. Yung mga balang po dito ay natatandaan ko po sa na binabanggit po dito, ito po ay nangyari katuparan nito yung mga Islam sa prophecy, mga kapatid. Ito Dahil naman. may iba't ibang mga lumitaw na mga denomination at katulad nga na sabi natin, ang interpretation natin dito natatandaan ko, Brother Richard, itong kapitulo na ito, lalo na yung maraming sa mga sunod na talata, ay yung paglitaw ito ng Islam, no? Tapos at iba-iba pang mga kaguluhan na sanhi ng pagkahulog ng binabanggit mo diyang bituin. Yan. At ito, Brother Johnson, itong ating mga kasagutan, di naman natin binabase lang sa ating mga sariling pag-aaral, kundi atin na mismong tinitingnan din yung mga nagpakadalubhasa patungkol dito. Hindi Sige. tayo matatapos nito. Ibigay Pag na wala natin kayong sa tanong. kapatid. Sige, kapatid. Kung basahin po natin ang Revelation, sa baba po niyan, sa verse 4, ay nagsabi po diyan na hindi niya pwedeng hindi niya pwedeng patayin yung mga taong na may silyo ng Panginoon, hindi niya pwedeng patayin. Ano pong ibig sabihin niyan? Okay. Sige. Kung ating papansinin, kapatid, ano po, kahit sa pangyayari ng buhay ni Job, kung yun lang ang tatanungin natin, posible ba yun na kahit nga si Satanas ay pinahintulutan siya, sige, pero wag mong papatayin. Kaya maging si Satanas ay pinahihintulutan ng Diyos na gumawa ng mga bagay-bagay, but never na siya'y sosobra doon sa detalyadong ipinapagawa sa kanya. Kita nyo, kahit hirap na hirap si Job, namatay ba doon sa time na yon? Kasi anong usapan nila ng Panginoon? Papayag ako, pero isa lang di mo dapat gawin. Alin? Yung siya ay patayin. Ngayon, kung patayin man ni Satanas yung mga walang selyo ng Panginoon, okay lang. Sila naman ang magsasama di ba? Sila rin naman magkikita sa impyerno balang araw. Tama ba? Pero never niyang magagalaw alin ang may tatak ng Panginoon. And besides, makikita natin, sabi nga rin ni Job, nung hindi niya pa naiintindihan, yun ang nangyayari sa kanya. Hubad akong pumarito, hubad din akong babalik kung saan ako nanggaling. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang may kakayanang bumawi ng buhay. Ano po? So, may mga pagkakataon. Tingnan nyo po. Kahit nga ang ating Panginoon Kristo, nung mabinyagan, dinala sa ilang upang tuksuhin. Nasusundan po ba natin? May mga activities talaga sa lupa na ito na tanggapin natin sa hindi. Minsan iniisip natin parang kontrolado ni Satanas. But nevertheless, ang Diyos pa rin ang in charge sa lahat ng bagay. Okay? Nagkaintindihan po ba mga kapatid? Kaya kung si Satanas man ito, wala rin namang magiging problema. Bakit? Minsan pinapahintulutan din naman ng Panginoon. Kahit yung kanyang mga kampon. Di ba? Kaya nga sabi yung naalihan ng demonyo na pinasukan ng demonyo, sabi ng Panginoon, mas mag-ingat kayo kasi pag hindi ka nag-ingat, blankong-blanko na yung may bahay, pwede ulang pasukan yan ng masigit. Kung dati isa, pwedeng maging 7. Nasusundan niyo po ba mga kapatid? So meron pa rin talagang tila control ang kaaway dito. But nevertheless, ang Diyos pa rin ang siyang in charge sa lahat ng bagay. Nasa kanyang huling nasa kanya yung huling desisyon kung ano man ang dapat niyang gawin. Ayan. Ibig sabihin, kahit hinayaan ng Panginoon na mangyari ito ayon sa propesiya, ay mayroon pa rin hangganan kung hanggang saan lang makagawa ng kasamaan na yon. Epekto ng pagkahulog ng kaaway sa lupa. Mayroon pa rin hangganan. Brother Johnson, idagdag pa natin kahit after millennium, di ba? Kahit after millennium. Hahayaan pa rin ng Diyos ng ilang panahon na dayain ni Satanas yung mga nadayanan niya. Tara, kubkubin natin. Magagawa pa rin. Pero bago nila magawa, ibubuhos na ng Panginoon ang apoy mula sa langit. Kaya ang Diyos pa rin talaga ang may total control sa lahat ng bagay. Okay po? Next. Brother Oliver from Muntinlupa. Okay.
Siya nga pala, pinare-regards muna po kayo ni Brother Fernan Camacho. Okay. Ka-text ko siya. Kaibigan natin. Ang tanong na ito ay hindi po bago sa atin at hindi rin po bago sa akin. Para po doon sa mga taga-subaybay, lalo na naging issue po ito pagdating tungkol sa Sabat. Doon sa issue po ng Mateo, sa aklat po ng Mateo, sa Kapitulo 12, 12. na sinasabi, bakit hinayaan ang yung mga alagad na kumitil ng trigo sa araw po ng Sabat? Yun po ang tanong. Bakit hinayaan? Oh, yun ang tanong bakit hinayaan? Tingnan po natin, kung titingnan po natin yung Brother Richard, itong chapter 12, alam natin na nagkaroon po dito ng paninita yung mga Parisiyo, Eskriba. Siguro maganda basahin po natin. Sige. Simulan natin sa talatang 1 siguro. Nang panahon yaon, ay naglalakad si Jesus ng araw ng Sabat sa mga bukiran ng trigo at nangagutom ang kanyang mga alagad at nagpasimulang magsikitil ng mga uhay at magsikain. Datapat pagkakita nito ng mga Parisiyo ay sinabi nila sa kanya, tingnan mo, ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid gawin sa Sabat. Datapat sinabi niya sa kanila, hindi ba ganinyo nabasa ang gawanawa ni David nang siya'y nagutom at ang mga kasamahan niya? Kung paanong siya'y pumasok sa bahay ng Diyos at kumain siya ng mga tinapay na handog na hindi matuwid na kanin niya ni ng mga kasamahan niya kundi ng mga saserdote lamang. O hindi ba ganinyo nabasa sa kautusan kung paanong ang mga araw ng Sabat ay niwalang galang ng mga saserdote sa templo ang Sabat at hindi nangagkasala. Dapat sinasabi ko sa inyo na dito ay may isang lalong dakila kaysa templo. So, ang nagkakaroon ng kalituhan dito, una sasagutin natin bakit pa hinahintulutan ng Panginoon. Tapos bibigyan natin ng linaw yung mga, para nga sabi nga ng tanong, para ito sa mga nanonood at mga viewer natin. Dahil ito nga ang ginagawang issue, Brother Richard, na si Kristo mismo at mga alagad ay hindi nasumunod sa kabanalan o kahalagahan ng Sabat. Kaya kung titingnan po ninyo, yung dati dito, nung sitahin ng mga Parisiyo ang Panginoon kasama ng mga alagad, ay sinagot ng Panginoon. Dan sabi niya, hindi ba ganin nyo nabasa ang ginawa ni David nang siya'y magutom at ang mga kasamahan niya na pumasok siya sa bahay ng Diyos, kumain siya ng tinapay na handog. Ano po yung batas at ginawa nila David doon? Kumain siya ng tinapay na handog na dapat ay wala silang karapatang kumain. Ang dapat may karapatang kumain lamang doon, mga saserdote, na hindi matuwid na kanin niya, ng mga kasamahan niya, kundi mga saserdote lamang. Sabi diyan. So, bakit gano'n ang sagot ng Panginoon? Dahil sa ang karanasan nila David ay nagutom sila. Ibig sabihin, doon sa kanilang pangangailangan, emergency, kumbaga sa atin, mga kapatid. Kaya, ang sagot ng Panginoon sa kanila ay, bakit ginawa ng mga alagad yon? Yun ang tanong Bakit ginawa ng mga alagad nito? Kasi nagutom. Ginamit niyang halimbawa, sila, David. At ang tanong ay, bakit pinahintulot? Wala naman po kasi sa Bible na bawal kumitil. Wala akong ganun sa 10 utos Ang bawal po ay yung gumamit ng karit, mag-ani. Kumbaga, sa atin ngayon, sa paraan ng pangingilin ng ating Panginoon, hindi ho masama yung kumain ka sa araw ng Sabat, lalo na pagka nagugutom ka. Kasi kumain sila, hindi naman sila nag-harvest Hindi naman sila nag-ani. Kasi mayroong binabanggit, Brother Richard, na ang bawal ay yung gumamit ng karit. So, yun po yung ating masasabi po. Wala po yun doon sa talagang kautusan, mga kapatid, na bawal kumitil ng uhay. Kaya lang alam naman natin, itong mga Parisiyo, Eskriba, Brother Richard, napakahigpit. Mahigpit. Sinabi naman ng ating Panginoon Kristo, siya yung Panginoon ng Sabat diyan sa pagkakataon na yan. Kaya kapatid, kung meron man mas higit na nakakaalam kung anong mabuting gawin sa araw ng Sabat, di kung sino yung gumawa nun. Sino ba ang creator ng Sabat?
ang ating Panginoong Kristo. Kaya ang sabi niya, sa 12:12 nito, Brother Johnson, kung ating papansinin, ay ganito. Gaano pa nga ang isang tao na may halaga kaysa sa isang tupa, kaya't matwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Ito mga kaibigan at mga kapatid. Ang konteksto nun sa mabuti, baka kasi yung iba sabihin, mabuti naman magtrabaho Ay, hindi po yun. Ang konteksto doon sa word na mabuti ay yung, kasi gutom sila Yung kumain, hindi yun masama na ginagawa po sa ano natin. Kasi sabi nga ng ating Panginoong Kristo, kung kayo nga isang tupa na malalaglag sa bangin sa araw ng Sabat, At ililigtas nyo. Tupa yon. Ano ba mas mahalaga? Buhay ng tupa o buhay ng tao? Kasi ang karugtong dyan sa konteksto niyan, Brother Richard, bukod doon sa nakitang ginawa ng mga alagad, ay meron din doong pinagaling ang Panginoon. Tama yon. Kaya lalong nag-alburuto yung mga Hudyo, mga Parisiyo at Eskriba. Yun na nga. Kasi tama yung sinabi mo. Dalawa Yung nakita. konteksto. Kumitil, nagpagaling. Yan. O, ang sabi natin Panginoong Kristo, ano Dalawa. bang mali doon sa kumain yung gutom? Ano bang mali sa araw ng Sabat na pagaling ang may sakit? Wala. Ang sabi niya, mabuting gumawa ng mabuting bagay sa araw ng Sabat. Ayon sa konteksto ng mabuting bagay sa paningin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, pag araw ng Sabat, pagkapit bahay nyo, biglang na-stroke, ay huwag mo na hintayin, palubugin muna yung araw ng Sabat, babalikan kita. Ay hindi ho. Nandiyan yung kapitbahay mo, nanginginig na, itakbo mo na sa ospital. Nasusundan niyo po ba? Ngayon, ang mga Hudyo hanggang ngayon, ang ginagawa nila, pag meron dyan na stroke, maghahanap sila ng hintil. Maghahanap sila ng hindi nila kalahi, yun ang padadrive nila ng ambulansya. Kasi sa kanila, ultimong pag-ignite pa lang ng spark plug ng sasakyan, kindling of fire na yun sa kanila, pagpapaningas na ng apoy. Bawal sa kanila yon. Kaya, Brother Johnson, yung mga nakausap natin dito sa Arcillas dati, ultimong hakbang nila, bilang na bilang. Kaya nga karamihan ng mga religious na Hudyo, nakatira Brother Johnson, dyan sa may Ayala, malapit sa kanilang templo. Bilang yung hakbang nila papunta ng simbahan. Ganon sila kung mangmilin. Hanggang ngayon, mga kapatid, ganon sila ka-stricto. Pero ang ating Panginoong Kristo ay pinapakita na ang Sabat ay hindi binigay ng Diyos para maging pabigat sa mga tao. Binigay ang Sabat para saan nga daw? Sa kabutihan, sa kapakinabangan ng tao. Kaya nga, may mga bagay na sa araw ng Sabat, mabuti na gawin sa paningin ng Diyos. O ano yon? Pag may gutom, pakainin mo. Bakit May hindi? May sakit. Pwedeng dalhin sa ospital. Pwedeng dalhin sa ospital o pag emergency. Walang masama sa paningin ng Diyos. Ibig sabihin, yan yung ibig sabihin, yan ang sinasabi natin mga kapatid, na ang Sabat ay hindi pabigat. Blessings po ito. Pwede hindi masamang kumain. Sa mga Hudyo kasi, bawal yon. Pero wala po naman. Galing po lang yun sa kanila pong mga tradisyon, yung mga aklat ng Hudyo na tinatawag na mga Mishnah. Yan, nandoon po yon. Tapos, yung pagpapagaling sa mga Hudyo, bawal din yon. Kaya dito, itinuwid ng Panginoon yung paraan ng pangingilin na hindi katulad ng paraan ng mga Parisiyo at Eskriba na masyadong mahigpit doon sa bagay na yan. Yan, doon sa, para suportahan ko po yung binanggit kanina na ang bawal, hindi nang bawal kumitil. Ang bawal po ay ganito mababasa natin. Deuteronomio 23:25. Pag ikaw ay pumasok sa nakakatayong trigo ng kapwa, ay makikitil mo nga ng iyong kamay ang mga uhay. Ngunit huwag mong gagawin ng karit ang nakatayong trigo ng iyong kapwa. Kaya binibigyan dito ng pagkakaiba yung pagkarit at saka yung pagkitil. Magkaiba po yun. Yun ang nasa batas, Brother Richard. Okay. Sige po. So, kahit pa paano, may follow-up po kayo. Okay na po yun, ha? Ayon sa konteksto ng chapter 12. Okay? Bakit pinahintulot yun ng Panginoon?